Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So I'm Claudine Clavillas and this is my YouTube channel. So kung hindi ka pa guys nakasubscribe, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated kayo guys sa mga panibagong videos ko. So for today's video guys, ang gagawin ko is mag-share lang naman ako sa inyo ng mga tips, experiences ko, and ano nga ba yung mga pwede nyong gawin para mag-grow yung sales ninyo sa TikTok? Paano mo nga ba siya magagawa na kumita ka sa araw-araw sa TikTok mo kung matumal yung TikTok shop mo, kung walang bumibili sa'yo, walang views ang TikTok shop mo? This video is for you. So, tara na guys at simulan na natin, 'di ba? So, first, ano nga ba ang TikTok affiliate? So, ang TikTok affiliate guys is nagbebenta ka ng mga products na hindi mo naman hawak. Kumbaga, hindi ikaw yung nagsisupplier and hindi din ikaw yung nagpa-package ng mga parcel. So, parang nag-affiliate ka lang. Kumbaga, ang ginagawa mo is pinopromote mo yung product nila. Kumbaga, meron kang hawak na product and pinopromote mo siya. So, yun yung TikTok affiliate na kung saan, kapag may bumili sa inyo guys, is meron kayong commission na makukuha. So, yun yung kagandahan sa pagiging TikTok affiliate. Ang nangyayari is may mga bumibili pa rin sa'yo. Na kapag bumili sila is automatically, meron kang commission na makukuha. So, unang tip guys, para lumaki yung views mo, yung sale mo, and magkaroon ka din ng benta sa araw-araw is, huwag mong kalilimutan na mag-post lagi. Yes. Ako guys, ang ginagawa ko is 3 to 4 times a day. So, paano ko siya ginagawa? Halimbawa, isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa hapon, isa sa gabi. So, ganyan guys ang ginagawa ko routine. Pero ang ginagawa ko is, may hours sila na pagitan, halimbawa 2 to 3 hours, ganun. Kasi kapag pasunod-sunod kasi yung posting mo, ang nangyayari is nababan ka kay TikTok. So, hindi siya nalalabas sa FYP, sa mga For You, or hindi siya makikita doon sa may mismong TikTok mo. So, yun guys ang ginagawa ko. So, bakit ginagawa ko siya? Malaki guys yung possibility na merong makakakita or merong bibili ng product ko. Kasi nga, iba-iba yung products na binibenta ko. So, yun yung rule number 2 natin. So, sa rule number 2 is magbenta ka ng kahit ano na products na pwede mong i-promote, ganon. Tapos, after nyan, maglalagay ka ng description, ilalagay mo yung ingredients niya, and ilalagay mo din guys kung ilan din yung sale or ilan nga ba yung presyo ng product na yun para mas maengganyo sila sa inyo. Ano ba yan? Then, pangatlo guys is dapat maganda ka mag-edit. Binibigyan mo ng effort yung pag-edit mo kasi doon talaga makukuha nila yung attention mo. Kasi kahit gaano man kaganda yung product, kung ang ginagawa mo is hindi mo naman binibigyan ng time, effort, yung editing skills mo. Alam ko meron kang editing skills, auntie. So, meron naman pwede tayong gamit ng CapCut, 'di ba? So, pwede tayong gamit ng mga applications na kung saan pwede tayong mag-edit ng mga videos para mas maging maganda and maging smooth yung mga presentation, yung mga videos na gagawin mo, 'di ba? So, yun yung maganda. And also, guys, ang tips ko pa is maging unique lang kayo. Paano ko sinabing maging unique kayo? Kasi yung mga tao is, alam natin lahat na nag-affiliate na, lahat na gusto ng kumita ng commission dito sa TikTok. Pero, ang kahibahan lang, may mga tao na bumibili ng product dahil sa naiinganyo sila sa tao. So, kapag naiinganyo sila doon sa seller, bumibili sila na kung saan yun yung pagiging unique niya na, ay, eto, si ganito, ganyan. Ang galing niya mag-sell, ang galing niya kasi magbenta, kaya napabili ako sa kanya, ganito, ganyan. So, yun guys, maging unique kayo. Huwag mong gagayahin yung mga ibang content creators kung ano mo yung ginagawa nila kasi ginagaya mo na din sila. Kung gagawin din yung ginagawa mo, gagayahin at gagayahin na lang. Hanggat sa para ang naging kinalabasan niyan is mas marami pa yung benta niya, mas marami pa yung sales niya. So, para sa akin, mag-isip ka ng identity mo na magiging unique ka, na kung saan doon ka mas magugustuhan ng mga viewers mo, ng mga buyers and sellers mo. And also, guys, isa sa mga magaganda is maging honest ka lang sa mga products na pinopromote mo, nire-review mo, para yung mga tao is makukuha mo yung loob nila na ito nagpo-promote ng mga product na ginagamit niya. Nagpo-promote din to ng mga product na talaga namang proven and tested niya. Hindi dahil sa hype lang, kung hindi, pinopromote niya tong product na to kasi nga, ginamit niya na. And also, why not, gamitin ko din, 'di ba? So, ganun guys, maging unique ka lang and also maging totoo ka din sa mga products na ginagamit mo. Huwag mo lang gagamitin siya for hype dahil lang sa madaming bumibili. Kaya naman, ikaw naman din tuloy, pinopromote mo yung product kahit hindi mo naman siya ginagamit. So, para sa akin, mas maganda na makikita nilang ginagamit mo yung product, natetest mo, and also, napoprove mo, ay, na ganito pala yung effect ng product na to, 'di ba? Kahit na alam ko may iba-iba din naman tayong epekto ng product. Pero, for me, mas maganda na nakikita ng tao na ginagamit mo yung product. Also, ito yung medyo nakikita ko na
proper engagement. Yes, guys, totoo ang proper engagement. So, naranasan ko yan last year, ganun. So, ang ginagawa ko, kapag may nakikita din ako mga affiliate na katulad ko, ang ginagawa ko is pina-follow ko din sila, nagko-comment din ako, and also, sinusuportahan ko din sila. Kumbaga, sa proper engagement is doon din nakikita ni TikTok na ikaw, as an affiliate, is nagko-comment ka, nagla-like or nagfo-follow ka, and also parang sinusuportahan mo na din yung affiliate system na meron sa TikTok. And also doon, guys, is makikita din ni TikTok na active ka, na gumagawa ka ng mga content, sinusuportahan mo yung mga co-content creator mo, ganun. So, ganun, guys, ang isa pa is proper engagement. Pero guys, wag kayo magfa-flood ng heart. Please lang. Wag kayo, guys, mang-flood ng mga heart, ng mga like, kasi parang mababan yung TikTok nung parang seller or something na parang may mangyayari din sa account niyo kapag nagpa-flood kayo ng mga likes sa mga TikTok. Kaya di ba minsan may mga content creator na naglalagay no flood likes kasi minsan mga iba nagpa-flood likes talaga sila. So ayun, guys. And another tip ko, so ito din yung na-realize ko ngayong year. So last year is TikTok affiliate na ako, guys. So TikTok affiliate na ako last year. Then ang nangyari, ang ginagawa ko lang is bihira lang ako mag-post, frequent lang ako mag-post as in. Pero ngayong year, ang ginawa ko is yun nga, nagpo-post ako. Pero guys, ganito yan. Dalawang bagay kasi yan when it comes to TikTok affiliate. Bababa ang views mo, walang bumibili sa'yo. May iba naman nagla-live selling. So, live selling na affiliate. Ganito. Ako, kapag alam ko na mababa yung views ko, mababa yung sales ko sa posting, ang ginagawa ko, guys, is nagla-live selling ako. So, bakit nga ba maganda na mag-live selling? Sa live selling kasi, guys, is maraming audience na manonood sa'yo. And also, pwede ka din i-follow nila sa iyong TikTok account na kung saan makakadagdag yun sa followers mo. And also, makikita nila na, ay, may bago rin naman palang content creator or affiliate, and i-follow ko na din siya. If nakikita niya yung gaano kaganda or ano nga ba yung mga products na sinasal mo. Parang ganun. And then, after nyan, guys, doon ko nakita na sabi ko, mahina ngayon yung views ko or yung mga bumibili sa akin through posting. Kaya ang ginagawa ko is nag-live selling ako. Sa live selling, guys, is doon ako nakakabawi sa views, doon din ako nakakabawi sa mga followers, and doon din ako, guys, nakakabawi sa mga bumibili sa akin. Proven and tested ko yan, auntie. Kasi kapag nag-live selling ako is nagpo-promote ako ng product, pag pinopromote ko sila is may mga clients or may mga buyers na bumibili ng product. So, ibig sabihin, meron akong income ngayong araw, 'di ba? So, ganun ang ginagawa ko, nagla-live selling din ako. Pero kapag alam ko na sa live selling ko is mahina na and parang walang bumibili, walang views, ang ginagawa ko naman, guys, alternately is nagpo-post naman ako. So, sa posting, doon na naman ako bumabawi na nagpo-post ako ng mga products, nagpo-promote, nagre-review ako ng mga products. Ganun yung ginagawa ko. So, alternate lang. Pero, if gusto mo talaga na mas mag-grow yung TikTok shop mo or yung pagiging TikTok affiliate mo, ang gagawin mo lang is, pwedeng gawin mo naman both. Ang gagawin mo, mag-posting ka ng 3 to 4 videos per day, tapos halimbawa, may vacant ka ng gabi, 8 to 10, or kahit mga 1 hour to 2 hours na pagla-live mo, malaking bagay na yun kasi magkakaroon ka din ng income. So, pwede namang dalawang bagay gawin mo, posting, tapos magla-live selling ka, diba? So, double yung income na makukuha mo. So, yun, guys. And then, ang mga maisasuggest ko pa sa inyo is, kailangan may sipag talaga kayo at tiyaga. And also, guys, 'di ba sa TikTok affiliate, alam ko na alam niyo naman 'yun, free sample. So, sa free sample, guys, is doon din tayo makikita ng mga sellers. O, ganito din yan, ha. Pag TikTok affiliate ka or affiliate ka, is meron tayong tinatawag ng mga free samples. So, yung mga free samples na yon is pwede kang humingi sa mga sellers by requesting a free sample. So, sa free sample na yun, kapag pinadalhan ka nila, yun yung ipopromote mo, yun yung ipapakita mo sa mga viewers mo, sa live selling mo, sa posting mo na bumili sila sa'yo. So, pagdating sa free sample, di ba, wala ka nang gagastusin. Yung mga seller na lang ang mag-ship, magbibigay ng products nila. Pero guys, take note ha, kapag binigyan po kayo ng free sample, huwag niyo pong baliwalain kasi may mga consequence din yan na kapag hindi kayo post ng mga free sample na binigay sa'yo is pwedeng maging red flag ka. Na kung saan, pag humingi ka ng mga free sample is hindi ka na nila ipa-priority. Kasi nakikita nila yan, guys, sa system. Nakikita nila sa system kapag active ka sa pagiging live seller, active ka sa
pagpo-posting, and also makikita nila kung active ka nga ba sa mga free sample na binibigay, and then hindi mo siya ginagawa or ginagawa mo. Kasi talagang nakikita nila sa analytics, guys, sa analytics, makikita nila. So, napakaganda if, halimbawa, TikTok affiliate ka, tapos na-free sample ka, panabigyan ka ng mga free sample, diba? So, ang laking bagay na din yan. So, take the opportunity, guys, ng mga free sample kasi mas malaking tipid din yan. And also, doon, makakapag-promote ka pa ng mga products and makakapag-review ka pa, diba? Then, another tip ko sa inyo, guys, is pagdating kasi sa TikTok, for me lang ha, ako kasi ang ginagawa ko is affiliate ako, pero at the same time is nagko-content creator na din ako. Bakit? Sa affiliate is sobrang dami na, as in lahat na talaga, sinasabi ko kasi sa inyo, diba? Lahat gusto na maging affiliate kasi nga, commission. So, ang mga tao, sabihin natin, madali silang magsawa. Paano natin masasabing madaling magsawa? Kapag alam nila na affiliate ka na, para sabihin, ay, for affiliate na lang yan, ganito, ganyan. Ganito yung gagawin yan. So, pag content creator ka, marami kang contents na pwedeng i-post sa TikTok mo. So, ibig sabihin, dalawa yung bagay na ginagawa mo. Content creator ka and affiliate ka na din at the same time. So, malaking factor, guys, kung affiliate ka and nagiging content creator ka, diba? So, malaking bagay siya. Lalo na kung may mga brands, may mga seller na kung saan babayaran ka nila sa pagpo-promote ng products, bibigyan ka nila ng kanilang kumbaga products, tas babayaran ka nila. So, malaking bagay, guys, kung content creator ka na / TikTok affiliate ka pa. So, yun yung mga bagay na na-realize ko. Ato lang, guys, ha, for me. Pag pumasok kayo or nakita mo tong video na to na parang na-push ka na mag-TikTok affiliate, then go. Mag-TikTok affiliate ka. Pero, ang masasabi ko lang is sa pagti-TikTok affiliate po is sipag, tiyaga, patience ang kailangan ninyo kasi hindi siya madalian. Kumbaga, kung nakuha mo na talaga yung tamang strategy kung paano siya gawin, parang magiging madali na lang sila sa'yo. Pero hindi ganun kadali makuha ang viewers, followers, and yung mga tao na magtitiwala sa'yo when it comes to product. So, para sa akin, sa TikTok affiliate, guys, hindi palaging mataas ang benta. May mga times na matumal ang benta. Pero, kahit matumal ang mga benta, kailangan dapat magpo-push through ka pa din. Kasi, nagsimula ka na maging affiliate, diba? So, mahirap din maging affiliate pag magsisimula ka pa lang sa mga sign up, ganito, ganyan. Then, after na lang, pag humina na lang, titigil na kayo, diba? So, huwag kayong titigil. For me, mahina man o malakas ang benta, go pa rin kayo, push lang kayo. So, ayun guys, yung mga affiliate tips na pwede kong maturo sa inyo kung paano lumaki yung commissions ninyo and paano nga ba mas mag-grow yung TikTok shop ninyo and also yung sale ninyo. So, ayun lang guys, kung nagustuhan mo ang video ko, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel. So, again, I am Claudine Clavillas and sana guys natulungan ko kayo kung paano nga ba lumaki ang sales ninyo, commissions ninyo, and mga affiliate tips kung paano nga ba kumita dito sa TikTok affiliate. So, ayun lang guys, bye! So, sana natulungan ko kayo.